magandang araw po sa inyo lahat, no? So, pag-usapan po natin ang dalawang klaseng subdivision dito kasi yung iba nalilito dito sa mga turo ng ibang pastors dahil po ang iba ay ginagawa nito ay halo-halo ang mga verses o talata kung tungkol po sa kaligtasan ng binabasihan, no? So, ang una po ay ang grace salvation at ang pangalawa po ay ang faith plus work salvation, no? So, unahin natin ang faith plus work salvation, no? So, ano ba ito ang faith plus work, no? So, pananampalataya na may kasamang gawa. So, ano ba ang gawa dito, no? Or works, no? So, number 1 po ay ang water baptism, no? Ito po ay ginagawa ng mga pastor, no? Speaking in tongues, no? Holiness lifestyle, perseverance, ordinances, Sabbath keeping, fasting, tithing, no? Prayer meeting, no? Church attendance, no? Communion, no? So ito po ang mga dinadagdag nila para po makumpleto na sa kaligtasan. Kasi po ito, kapag hindi po nila ginawa to, hindi po sila kontento na faith lang. Kailangan po may kasamang gawa, no? So, sa system na ito, no, ang gawa ang kumpleto sa faith, no? So, kailangan talaga, no, may gawa, no, para makumpleto yung pananampalataya, no? So, ang faith ang hindi sapat para sa kanila ang pananampalataya lang, no? So ang cross ni Kristo ay partial, kailangan mo siya i-top up, no, para maging kumpleto. Yan ang kanilang paniniwala sa kanilang kaligtasan, no? Parang may kulang, no? At parang insulto kay Kristo na nagpapako siya sa cross, nagpakamatay siya dahil sa iyo para maligtas ka. So kailangan mo pa talaga na gawin ito para ikaw ay maligtas, yun ba? Ano ba ang pagkaintindi nila dito? Kasi ginawa na lahat ni Kristo, siya na yung pumalit sa pwesto mo para ikaw ay maligtas. So bakit mo pa dagdagan, no? Na ang kinalabasan nga, insulto nga talaga, no? Kasi siya na nag-perform, tapos pe-perform ka rin. So, parang kulang pa, no? Ganun ang kanilang instinct, no? So, ibig sabihin, pag may works, nagiging utang pa ng Diyos sa'yo, no? Kasi dinagdagan mo, no? Di ba? Na para sa kanila, gawin talaga nila na ang pananampalataya hindi talaga sapat. So, kailangan talaga nila na dagdagan ng sarili nilang gawa, no? So, ang kinalabasan nito, nagiging utang ito, hindi na siya biyaya, no? So, ito yung mga paniniwala nila para sila ay maligtas. Gawin nila lahat ito para sa kanilang mga kaligtasan, no? So, punta tayo sa grace, no? Dahil yung grace, iba po ang pamamaraan ng kaligtasan, no? So, itong grace po o faith alone, ito po ay gospel ni Apostol Pablo sa ngayong dispensational grace, no? Dispensation of grace, no? Kasi po hindi po kasama ang gawa dito sarili mo, no? So, may verse ito, babasahin natin, no? Ephesians 2 verse 8 and 9, no? Sapagkat sa biyaya kayo inaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Napakalinaw, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi galing sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, no? Kaloob lang ito ng Diyos, no? Parang kinawaan ka lang, di ba? No? O libre lang siya, no? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. O may klaro, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito ay sarili mo, no? Upang walang sinuman ang makapagmamalaki, no?
Siyempre, hindi mo pwede pagmamalaki, no? Paano mo siya ipagmamalaki? Kaya hindi naman ikaw ang gumawa. Oh, niligtas ka lang niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala kang ipagmamalaki dahil siya na ang gumawa, no? So, verse 10, no? Sa verse 10, sapagkat tayo ay kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na hinanda ng Diyos ng una pang atin lakaran, no? So maliwanag, no, di ba? Matapos tayo maligtas, tayo ay ginawa bago kay Kristo. Natural lang na gumawa tayo ng mabubuting gawa sa ating mga kapwa bilang resulta ng kaligtasan. Hindi ito requirements para maligtas. Yan ang turo ng grace alone or faith alone na tinuturo ni Apostol Pablo para sa atin. Dispensation grace. Wala na po tayo ngayon sa mga gawa na ipinapakita natin sa Diyos na tayo maligtas. Remember, Isaiah 64 verse 6, kahit anong klaseng gawa ang ipapakita mo sa harapan ng Diyos, ikaw ay basahan pa rin. Hindi mo maabot ang kaluwalhatian ng Diyos. So ito ang tinuturo ni Apostol Pablo na faith alone. Naligtas po tayo dahil lang po sa ating pananampalataya, pagtitiwala sa tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Wala po sariling gawa, pananampalataya po lamang. Salamat po, sana naintindihan ang video ito. God bless you. Thank you.